Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa kalusugan. Naibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong kaibigan sa kalusugan, Mr. Richard Gomez. Kaibigan sa kalusugan. Hi! Magandang gabi Pilipinas! Welcome po sa Kaibigan sa Kalusugan sa ngalan po ni Mr. Richard Gomez. Ito po ang inyong lingkod, Miss P. Princess Javier Castro. Makakasama po ninyo hanggang alas 7 ng gabi. Ang ganda ating pag-uusapan, cancer! Tawag ng mga iba dyan, the big C. Kamusta na po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at sana po'y wala kayong cancer. Kung meron kayong cancer, makinig din kayo, may kamag-anak na may cancer, dahil maganda ang mga ibibigay sa inyo ng mga impormasyon ng Kaibigan sa Kalusugan. Matutulungan kayong makalaya sa inyong karamdaman na cancer. Ito po'y live na napapakinggan sa DWWW774. Hope everybody's fine anywhere in the world. Ganun! Eto na, pakilala natin ang ating mga kasama for tonight. Andito si Ate Rona. Hello, Ate Rona. Magandang gabi sa iyo. Hi sa iyo, Miss P. Magandang gabi po. Maging sa iyo, Kuya MJ, at sa lahat po ng ating mga kaibigan sa kalusugan na nakatutok sa ating talakayan. Isang oras po ang ating pagsasamahan. Pag-uusapan natin iba't ibang uri ng cancer na tumatama. Hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo. Yan. Pag-uusapan po natin, wag po kayong maglilipat ng inyong talapihitan dahil meron tayong natural na pamamaraan ng gamutan dito sa Kaibigan sa Kalusugan. Ako po si Ate Rona. Thank you, Ate Rona. And of course, Kuya MJ, magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, Miss P at Ate Rona. Magandang gabi sa iyo, lalo na doon sa mga nag-aabang sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Alam niyo, medyo masalimutan ang ating pag-uusapan. Pero, meron kami magandang balita na ang tong cancer na to ay gumagaling. Dati, nung bata ako, pag nakakapanood ako ng teleserye, pag cancer na Pelikulang may cancer. parang parang Bida, katapusan na ng earth eh. Pero ngayon po, marami nang gumagaling sa iba't ibang uri ng cancer. Lalo na kung susubaybayan nyo kami. Kaya po, stay tuned. Huwag na kayong maglipat ng talapihitan. Ako po ang iyong Kuya MJ. Ito, pauna ko na sa inyo ha. Ang cancer po, pag sinabing meron kang cancer, 4th stage na, advanced, ganyan. Oo, nakakalungkot, pero punta kayo sa Kaibigan sa Kalusugan. Maraming mga nalulungkot pagkatapos nagiging masaya after. 0931-850-9999, 0931-850-9999. Yan po ang ating mga numbers. Mamaya, yan din po ang ating number na itatext. Kayo po, kung kayo po ay interesadong sumama o sumali sa ating pa-contest later on, ating text quiz, ha? Mamimigay tayo ng isang bote ng Pie Cure. Makibahagi sa ating talakayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Umpisahan na natin ito. Cancer, Ate Rona and Kuya MJ. Opo, Ate Rona, sabi nga nila, once na ikaw ay nagkaroon ng karamdaman na kagaya nitong cancer, parang, ayun na, parang hahanapin mo na lahat ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kakausapin mo na, and then kung ano-ano na yung ibibilin mo. Pero alam niyo po ba na itong gantong klase ng karamdaman, marami namang nakakaligtas talaga. Lalo na sa panahon ngayon na marami ng iba't ibang uri ng gamutan. Dahil nung araw, pag sinabing mayroong cancer, ang mindset ng mga Pilipino ay operasyon agad or chemotherapy agad. Ngayon hindi Marami ng panlaban sa iba't ibang uri ng cancer. Kumbaga obsolete solution na yun, yung mga ganong pamamaraan. Pero ganun pa man, hanggang ngayon nag-i-exist pa rin yan. At marami pa rin ang talagang dumaraan sa ganyang klase ng treatment. Pero tandaan po natin nandito ang Kaibigan sa Kalusugan. Pag-uusapan natin yan, mga iba't ibang uri ng cancer. Emphasize natin yan kung paano, kailan ba nagsisimula yan, ano ang nagiging mga sintomas niyan, ano nagiging epekto talaga sa kaisipan mo or sa iyong mentalidad
once ikaw ay meron ng ganitong karamdaman. Umpisahan sa mga kababaihan. Oo, sa mga kababaihan, number 1 na tumatama sa aming mga kababaihan ay ang breast cancer. Pero hindi exempted Mm. ang mga kalalakihan. Sa bawat dyan. 100 Pilipina na nagkakaroon ng breast cancer, isang Pilipino or isang lalaki na Ang Pinoy nagkakaroon. ang nagkakaroon ng breast cancer. Maraming dahilan bakit nagkakaroon ng breast cancer. Unang-una, pwedeng nasa lahi nila na Oo. mayroong cancer. Pangalawa, pwedeng na trauma. Na trauma. Yung tipong nasundot ng payong, nasipa ng apo ng anak. Nasiko o tinamaan ng Nasiko, bola. Yung mga Tinamaan ng kalalakihan. bola, yung mga nagbabasketball. Ako, nagbabasketball din ako. Mm. Pero pag kayo ay, kumbaga, nasa lahi talaga ninyo, parang ang taas ng porsyento na na magkaroon. magkaroon ng cancer. O kaya naman sa lifestyle. Oo. Kung ikaw ay mahilig doon sa mga madaling lutuin, yung mga Oo, sa agahan, mga yung processed kusino, food, no? processed food, maaring masira yung iyong good cells, ma-convert into malignant cells o yung abnormal Abnormal na na cells. cell. Tandaan nyo, ang katawan natin is made up of trillion of cells. Not exactly kung anong figures. Basta trillions yun. Masyadong madami. Masyadong madami, no? Yung bawat cells na yan, kumakain din yan, nagpapahinga. Kailangan ng nutrisyon, Oo. kailangan ng tubig. Ganun din, ang bad cell, mas matakaw nga lang pala siya. Mas malakas siyang kumain. At ang kaibahan nila, pag sinabi natin good cells, meron silang hangganan. Ibig sabihin Oo. namamatay yung good cells habang pinapalitan. Pero Oo. pag bad cells, Ayaw or- mamatay. ayaw mamatay, nagiging Parang si immortal Lola sila. nanganganak pa, no? May Pag sa- asim pa. Pag sa kababaihan tumama yung bad cells na yon, nagkukumpul-kumpul dun hanggang sa nakakabuo ng bukol. Bukol or tumor. Maraming tawag dyan eh. No? Nandiyan ang cyst, polyps, Nodules. mass. Yun po. Basta yung mga Tumor. term na yun, bukol pa rin po yun sa Tagalog. Ngayon, depende kung saan tatama. Kaya iba-iba ang kanilang termino. termino. Pero ganun pa man sa mga kababaihan, yung breast cancer. Naku po, talagang ano yan, prevalent yan. Ano? Kadalasan may mga sintomas dyan. Nandyan yung medyo sumasakit or may parang humihiwa doon sa kanyang breast. Matindi yung pain, kumbaga. O kaya naman may discoloration. Tingnan Yun. mo nga yung breast mo, baka namumula or nangingitim. Isa yan sa sintomas. O kaya naman merong discharge, may lumalabas na dun sa nipple. Sa nipple. O na kaya fluid. naman yung nipple mo medyo nag-i-inverted. Oo, lumulubog na siya. Nagbu- Eh, pag Bubutlig. ganyan, may butlig. Yun, pag ganyan po Mm. ang nakita niyo sa breast nyo, mas maganda, ipa-check up agad. Magpa-breast ultrasound na kaagad. Dun sa breast ultrasound, maraming sinasabi yan eh. Una-una, syempre, yung size ng bukol. Gaano ba kalalaki? Oo. O, Gaano karami yung Oo. quantity niya. O kaya naman, ano ba yung quality? Matigas ba? Malambot ba? Makikita yan sa ultrasound. Dun sa ultrasound, hindi lang yung impression ang titingnan dapat yan. Oo, titingnan din natin yung picture. Picture. Yun, Bukod dun sa natin virus makikita. category. Bukod sa no? virus category, yung picture. Sa virus category, pag sinabi nating 1, 2, 3, ibig Medyo okay pa yun. Okay pa yan. Mabait na bukol pa yan. Benign features. Pero pag tumalo na ng 4, 5, 6, nako. Kailangan mo na ng action dyan. medyo hindi magandang bukol yung nakita. At kadalasan, halimbawa, nasa BI-RADS 5 na, biopsy kagad. Biopsy agad ang sinasuggest ng doktor. Para malaman. Pero ngayon nga marami tayong nakakausap na pasyenteng may bukol sa breast. Tapos naandun na yung sintomas. Ilang sintomas pa lang ang naandun. Sinasabi, biopsy agad eh. Tandaan niyo pag biopsy, maraming klase yan. Meron parang fine needle aspiration Ito lang. yung kukuha lang ng sample, tutusukin ng karayom, kuha Tutusukin ng yan. konting sample, and then i-check kung ito ay cancer or hindi. Meron naman excision, yung tipong kukuha ng laman talaga or tissue. And Iwai then, ka dun talaga. iba-biopsy. Meron din naman pagkatapos ng operation, doon nila i-check kung Oo. ito ay cancer or hindi. Pero hindi ko gusto yon operation. Meron akong pasyenteng ganyan eh. Kumbaga dalaga pa. Tapos may nakitang bukol. Pagdating sa size, medyo malaki. Nasa 3 cm. About 3 Dalaga, cm. no? Dalaga pa to ha. Tapos pagdating naman sa quantity, 3 siya. 3 bukol lang 3 nakita. bukol lang nakita. Kaya lang pagka inoperahan kadalasan ng kababaihan sa breast, hindi lang bukol yung tinatanggal. Pati breast nga Pati eh. breast Pero mo, 3 mastectomy. lang ang nakita dun Mm. sa breast niya. Ang pinakamalaki sa about 3 cm. Tapos may sintomas na parang namumula. Oo. Alam mo, ginawa, minastectomy. Mastectomy, tanggal Oo. buong Tanggal breast. agad. Dalaga. Dalaga. Tapos lumabas doon sa biopsy, Negative. benign Benign features. features. Sabi ko, sayang. sayang yung isang Kahit breast. i-congratulate ka ng doktor, Oo. kung natanggal na yung breast mo, benign pala. Hindi na may babalik eh. Hindi na may Mahirap babalik. talaga. Hindi natutubo Hindi yung na breast. tutubo uli eh. Buti sana Mm. kung buntot ng butiki yan, tumutubo pa eh.
Pero hindi eh. Nakakalungkot lang. Yun po ang mga karaniwan na i-encounter natin. And then after ng operation, kung yun po ay napatunayan na cancer, sinusundan niya ng chemotherapy. Bakit? Nagalaw na eh. Ang Mm-mm. tendency is baka kumalat pa. At saka isa pa, merong hibla ng cells or ng cancer cells na natitira, hindi masasaid yan ng operation Oo, lang. naiiwan doon tapos makalipas ang ilang mga panahon, Tutubo ulit. tumutubo, recurrency. Oo, magbibigay ulit or tutubo ulit yung panibagong bukol na, naku, mahirap Doon sa na naman yan. surgical bed. Oo, or sa kasi wala pinagtanggalan. nang breast Kaya- Doon na sa surgical Kaya bed kung or Oo. pwede doon sa baga. Sa Natalo baga, siya doon. nagme-metastasize na. Oo. Kaya kung kayo po may nakakapa kayong mga bukol sa breast, tapos feeling nyo, pasok doon sa lahat ng binanggit namin, yung Mhm. sintomas, yung itsura, yung quantity, tsaka Yung quality. At ayaw niyong dumaan. size, oo. Yung size at ayaw niyong dumaan sa iba't ibang uri ng nabanggit naming treatment tulad ng operation at chemotherapy, malaking tulong ang magagawa ng PyCure. PyCure. May bukol ka ba sa dibdib? Ito ba ay benign o ito ba ay malignant? Ikaw ba ay may myoma o di kaya ay may cervical cancer? Nahihirapan ka bang umihi o masyadong madalas umihi? Namamagana ba ang prostate mo? PyCure. Tutulong labanan ang ganitong uri ng mga karamdaman. PyCure. Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Ang PyCure ang pinakamabisang anti-cancer food supplement. Tandaan nyo malagi namin sinasabi ito na ang PyCure is FDA approved. Nutraceutical po ito. Pinanlaban po ito sa mga competition na ginawa dyan sa may Poland. Kaya nakatanggap ito ng Gold Award dati. Noong 2024 sa Krakow, Poland at nag-uwi po tayo ng gintong medalya sa kategorya ng pharmaceutical. Ang PyCure, ito po, hango ito sa curcumin and piperine. Ang dami kaya ng PyCure. Ang dami niya. Actually, napag-aralan na ito ng iba't ibang mga doctor and scientists around the world. Wow. Yan. Sa iba't ibang university, sa iba't ibang hospital. Napatunayan na napakabisa nitong curcumin Na panlaban sa cancer. sa Dahil cancer. ang kakayahan nito, pigilan niya yung pagtubo ng mga ugat na nabanggit natin kanina. Yes. Pag walang ugat, walang magre-recur na bukol or cancer cells, yung mismong bukol ay nagko-commit ng apoptosis or cell nagpapakamatay na. suicide. Pero may dadagdag pa tayo dyan. Yung curcumin na yan, hindi mas lalakas ang bisa niyan kung hindi dinagdagan ito ng piperine. Itong piperine, ito yung pinaka-booster Mm. ng curcumin para mas mabisa ito, hindi itatapon. Dahil halimbawa, uminom ka ng luyan dilaw, then karaniwan ganyan ang pasyente. Pag uminom ka ng luyan dilaw yung nilaga, 2,000 tasa katumbas. Ang dami nun. Kaya mo Oo. ba yun? Ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo magtipid? O kaya naman, dahil narinig mo galing sa luyan dilaw, 2,000 tasa lang naman. Nung nilaga At hindi luyan yun dilaw. ma-absorb ng ating katawan. Ang hirap Biruin mo sa umaga, ilang libo kailangan mo. Or ilang daang 2,000. tasa. Grabe, no? Kaya yun po, kaya hindi na nakakapagtaka na itong PyCure ay magtamo ng Gold Award. Kung ikaw na nakikinig ngayon, meron kang kakilala, kaibigan, kamag-anak, o ikaw mismo, meron kang breast cancer, magpunta ka sa pinakamalapit na tanggapan ng Kaibigan sa Kalusugan. Kaibigan sa Kalusugan. Bukol sa dibdib? Nawala. Ako po si Irma Mantisa, 57 years old, taga Bulacan, Bulacan. May nakapa akong bukol sa magkabila kong dibdib. Ang payo sa akin ay operasyon upang tanggalin ang aking dibdib. Humanap po ako ng alternatibong gamutan. Nakilala ko ang Kaibigan sa Kalusugan. Ako po ay niresetahan ng PyCure at Moringa Cure Plus. Pagkatapos ng 4 na buwan, simula nung ako ay nagpunta sa Kaibigan sa Kalusugan, ang dating 4 na bukol sa kanang dibdib ay nawala na. At ang 2 kong bukol sa kaliwang dibdib ay 1 na lang ngayon. Salamat sa PyCure. Hindi na ako naoperahan. Salamat sa Kaibigan sa Kalusugan. Kaibigan sa Kalusugan.
Sa ika-4 na pagkakataon, muling itinanghal na Inventor of the Year si Scientist-Inventor Richard Nixon Gomez sa ika-82 anibersaryo ng Filipino Inventors Society. Taong 2021, 2023, and 2024 noong siya ay ginawaran din ng nasabing parangal. Samantala, kinilala naman bilang Young Inventor of the Year si Scientist-Inventor Rigel Gomez. Nakuha rin ng mag-amang Gomez ang International Award Gold para sa kanilang mga natatanging imbensyon. Ang karangalan na natanggap ng mag-amang Gomez ay patunay ng kahusayan at inobasyon ng mga Pilipinong inventor na kinikilala na rin sa buong mundo. Matatandaan na ang PiCure at SombaCure Plus na kanila ring mga imbensyon ay ginawaran ng Gold Award sa mga international competitions. Ang mga ganitong tagumpay ay hindi lamang nagdadala ng karangalan sa bansa, kundi nagsisilbi ring tulay sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Nagbubukas ito ng mas malawak na mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng mga inventor at sayantipikong Pilipino. Isang pagpupugay para sa mga inventor ng ating bayan. Kaibigan sa Kalusugan. 0931-850-9999, 0931-850-9999. Yan ating numbers. Ito na, may mga questions na sa inyo. Ate Rona and Kuya MJ, sabi ng ating texter mula sa Pampanga. Ito, sabi ni Lorraine, sabi niya pwede daw po bang magpa-appointment sa inyo? Yung kaibigan daw po niya ay meron daw pong bukol sa breast. Ang sabi daw po ng kanyang doktor, wala na daw pong ibang pwedeng gawin. Kung hindi, ito ay operahan na. Ganon. Agad-agad. Well, kung nagpunta ka sa isang surgeon, yun talaga ang ipapayo sa'yo. Oo, dahil yun Tara. ang kanilang Trabaho. ang mag-opera or tanggalin yung bukol. Napakabait na kaibigan nitong si Ma'am, no? Oo. Dito sa Pampanga, ang daming masasarap na Na pagkain pagkain. dyan, lalo na yung mga processed food nila. Kaya lang, madami din ang nagkakaroon ng karamdaman. Maraming kaso na merong cancer. Oo, may ang dami sakit na nating cancer. encounter dyan. Lalo na ito, 19 years old lang, Bata mayroon pa. ng bukol. Tingin Tapos, ko nasa genes yan, nasa Oo. lahi nila. nasa lahi. Baka yung nanay or yung Tatay. tita or tatay, lolo, lola. May lahi sila ng cancer. Tumama Kumbaga sa parang kanya. blueprint yan eh. Sabi mo yung blueprint ng isang building. Pagdali mo sa ibang lugar yun pa rin naman yung blueprint eh. Ang problema nito, kapag 19 years old ka, halimbawa, yung mga edad na yan, hindi pa sila gaanong seryoso sa mga gamutan. Pag Oo. pinabayaan yan, kahit na benign or mabait na bukol, pwedeng mauwi sa cancer. Yun nga eh. Kaya dapat po agaran. Solusyon na kagad para hindi na siya mauwi sa cancer. Opo. Ito po ang pinaka-reseta namin sa iyo kundi yung PiCure. At dapat iiwas ka doon sa mga pagkain na babanggitin namin ngayon. Unang-una, bawal na po muna ang karne. Halimbawa, kumain ka ng mga karne, tuwing kakain ka ng karne, kumakain din ng bukol, kaya sila lumalaki. Paborito nila yan. Choosy nga yan eh. Mas La- choosy pa sa kilala kong gwapo yun eh. Pag kumain ka ng gulay, Ayaw nila yan. Ayaw nila. Ayaw nila yan. Hindi nila kakainin, hindi nila i-absorb yan. Yung bukol, magugutom na yun. Oo, yun po ang dapat mong gawin. Kain ka ng mga masustansyang gulay, mga sa bagay, lahat naman halos ng gulay masustansya. Oo, wala namang gulay na hindi Oo. masustansya. Prutas, kain ganyan. Isda, yan, kain ka po niyan. Kung hindi Iwasan ka niyo- naman vegetarian, kain ka ng mga isda na yan. And then processed food, nako, dami niyan sa Pampanga. So bawal po yan. Yung mga instant noodles, delata, hotdog, tocino. Grabe, no? Mga processed food na yun, no? Ang dami sa Pampanga niya. Habang niluluto mo, kung ano-anong kulay na lumalabas, no? Yung pulang-pula. Pulang-pula, na lang, ipahid mo sa mukha mo, bigay mo lipstick eh. Yun po, makakasama po sa katawan yun. Iwasan din ng ma-stress. Oo. Dahil yung sobrang stress sa katawan, pwede pong maging lason sa ating katawan. Yun na mismo yung kalaban ng katawan. Yung mismong yung stress hormone. Kausapin mo yung mga masasayahing tao, manood ka ng mga comedy. Huwag yung puro drama. Mahirap yung madrama eh, no? At Lalo't yung may sakit ka, hindi dapat dapat ganun ang palaging pakiramdam. masaya.
Ayan ha, Ayan. ano na kayo ng mga tips sa amin ha. Kasabay ng Manood ng mga masasayang panoorin. huwag kay drama. Huwag puro drama. Lalo't kung meron kayong seryosong karamdaman. At yan, Lorraine, para sa kaibigan mo, PyCure combination with Moringa Cure Plus ang makakatulong sa kanya. Moringa Cure Plus. Mahina ba ang iyong katawan? Palagi ka bang may karamdaman? Maaari kang matulungang gumaling. Moringa Cure Plus. Huwag hayaang manghina ang katawan, baga at puso. Moringa Cure Plus. Tutulong magbigay ng lakas at sustansya sa buong katawan. Moringa Cure Plus. Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Ang Moringa Cure Plus is for total nutrition and protection. Bukod sa kakain ka ng gulay, prutas, isda, mas lalo pang mahihigitan ng Moringa Cure Plus ang sustansya na meron doon. Kumpleto ito halos kaya nakakatulong ito para palakasin ang katawan ng isang pasyente. Dahil minsan, yung panlasa nila, nag-iiba. Ngayon, pag ininom mo itong Moringa Cure Plus, masusupply ng sustansya yung mga good cell. At the same time, may PyCure na rin ito. Oo, ito po ay hango sa Moringa oleifera na mas pinalakas ng PyCure na nakakatulong para palakasin yung immune system ng isang taong may Oo, karamdaman. bukod doon, tataas pa yung mga Hemoglobin, hemoglobin, yan. hematocrit, And then red blood cell. Oo. FDA approved din po ito dito sa Pilipinas, sa Germany, maging sa US. Ibig sabihin, ito pa ay safe and effective inumin. Marami nang gumaling sa pamamagitan po ng pag-inom ng PyCure. Taga Pampanga lang naman kayo, Lorraine. Punta kayo. Every Monday po may free consultation dyan sa San Fernando, Pampanga. Sa San Fernando, Pampanga, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 100 meters mula sa flyover ng San Fernando, makikita ang Rusi Motorcycle at Sting Flower Shop, katabi ng Sting Flower Shop. Every Monday morning ating free health consultation sa San Fernando, Pampanga. Nagsisimula po yan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at located sa ground floor, Garcia Building, Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga. Hanapin nyo lamang, Lorraine, kung ikaw ay galing ng Bataan, pagdating mo dun sa flyover ng San Fernando, sa baba ka lang, kumanan at lumakad mga 50 hakbang. Gawing kanan, makikita mo dyan ng Sting's Flower Shop at Rusi Motorcycles. Napapagitnaan po niyan ang ating free health consultation sa San Fernando, Pampanga every Monday, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At sagutin na rin natin itong isa pa niyang katanungan kung pwede ba Pwedeng magpa-appointment. Ito ang kaibahan natin sa kaibigan sa kalusugan. First come, first serve ito. Pero hindi mas mahaba ang antay mo kaysa doon sa consultation. Mabilis kang mako-consult or makakausap ng naturopath para sa iyong karamdaman. Hindi, ulitin ko hindi mas mahaba ang aantayin mo kumpara doon sa consultation period. Kaya po, kahit magpunta po kayo mag-walk-in kayo, okay lang din po. Mako-consult po kayo ng mga certified naturopath sa atin. O kaya naman, mag-text or tumawag sa ating hotline number sa 0931-850-9999. I-text ang kompletong pangalan, taga saan at kung ano ang inyong karamdaman. Si Julia naman ng Muntinlupa City, sabi niya anak daw niya may cancer. 26 lang 26 years old lang, Kuya MJ, Ate Rona. Sabi niya gusto niya pumunta at bumili ng supplement ng kaibigan sa kalusugan. Paano daw po ba ang procedure ng gamutan? O yan. Napakabata, 26 years old Bata pa. lang. Bakit kaya nagkaganyan? Ang lung cancer, ito yung pangalawa sa tumatama sa mga Pilipino na uri ng cancer. Kadalasan yan ang tinatamaan mga kalalakihan. Bisyoso mga yung mga kalalakihan naninigarilyo. Very Kaya naman, ba yan? yung uso ngayon, nagbe-vape. Yun, bukod Vape? dun. Bukod doon, polluted na talaga yung environment natin. Oo. Yung Kaya mga nga usok ng Yung mga sasakyan. nakatira malapit sa kalye. Oh, Yung mga yun. nakatira malapit sa kalye, susceptible yan. Yung mga, Mm. ang daming tricycle sa paligid. Di ba? Yun. Yun nga eh. Tsaka napapansin ko, ano ba to? Lalaki ba anak niya o babae?
Oo Kung nga, ano, binanggit sa eh. edad na ganyan kasagsagan ng bisyo Hindi ko naman pinaparatangan yung anak ko may bisyo. Napapansin ko lang sa mga kabataan ngayon 'no, Ako, puro mabibisyoso na sila naninigarilyo, uminom ng Oo, alak, o baka May naman vape. sa uri po ng trabaho, puwede rin. puwedeng gano'n Mm. o nasa lahi niyo lang talaga. Gano'n pa man, Mm. yung lung cancer na po ito, nagagamot po ito. Maganda dalhin niyo sa'min yung mga kung merong chest CT scan, Mm. MRI, o kaya naman chest X-ray, dalhin niyo po sa'min. Dahil dun po sa sa lung cancer, hindi naman wala namang cancer marker test diyan Oo. Kailangan lang ma-determine, makita through image kung anong klaseng bukol yun. Oo, Nakikita dun yung margin nung Mm. tumor. yung tumor, Pag lalo na kung medyo sa chest sabog, X-ray. oo, pag Mm. medyo sabog tapos marami vascularization, talagang confirmed cancer yan. Oo, titingnan din natin diyan yung quality ng bukol kung marami nga ba siyang, ugat na nakapaligid. May mga pasyente tayong ganyan, pagdala ng chest X-ray nakita mo ang laki talaga nung bukol. After 6 months, pina-X-ray ulit, chest X-ray, nakita mo unti-unting Unti-unti lumiliit lumiliit. At yung isa pa, bukol. kailangan din alamin natin, originated ba yan dyan? Iyan Baka ba may ay mukhang tumubo Pwedeng pinanggagalingan. tumalon. sa lung or baka naman galing sa ibang parte ng katawan? Sa Oo, breast or minsan sa atay? tama. Kaya magpunta po kayo sa ating free consultation. Ngayon, sa tinatanong nyo, paano ang gamutan? Hindi po kami Paano daw ang nag-oopera. gamutan? Oo. Hindi rin Baka po kami, akala niya meron ding tinutusok. hindi rin po Mm. kami nag-biopsy. Ayun po, hindi po. Walang tusok-tusok. Opo, mas maganda kung pupunta po muna kayo sa ating sa free health consultation, then maglilista tayo ng mga dapat ipapagawa Yun, ng kung anak ninyo. nakikinig siya ngayon, yung Picure at Moringa Cure Plus, yun na rin po ang pangunahin naming i-recommenda sa anak ko. At sasabayan po natin ito ng COP 2020, the most powerful antiviral and antibacterial food supplement. Napakaganda nito, Ate Rona. Pinoprotektahan niya yung lungs or respiratory system natin or nung isang pasyente na may lung cancer. Pero mas maganda rin palalakasin ng immune system, Kaya Mm. kailangan yan ng immunoseizing. Alright, every Tuesday ang free consultation dyan sa Alabang Muntinlupa. Yung mga taga Parañaque, maging Laguna, some parts of Laguna, and of course, dyan sa may Muntinlupa at Las Piñas, pwede kayong pumunta. Puntahan niyo si Kuya MJ. Every Tuesday yung free consultation dyan. Sa Alabang, Muntinlupa. Tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Montellano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall Alabang, kumanan sa Montellano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, malapit sa terminal ng jeep at sa ibabaw ng Red Ribbon. Every Tuesday ang ating pre-consultation sa Alabang, Muntinlupa. Hanapin niyo lang po dito yung Montellano Avenue. Sa unang kanto may paradahan ng jeep. Nandun na ang Kaibigan sa Kalusugan sa ibabaw ng Red Ribbon. Nagsisimula ang ating pre-consultation ng 9 a.m. Patuloy po kayong makibahagi sa ating talakayan, mag-text or tumawag sa ating hotline number sa 0931-850-9999. Sa inyo pong pag-text, isamang inyong pangalan, taga-saan at kung ano ang karamdaman. Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Jumperin! Kabilang ka ba sa mga napakadaming pinapahirapan ng diabetes? Gusto mo bang gumaling mula sa iyong diabetes? Jumperin! Ayaw natin ang iyong diabetes. Ayaw natin ang komplikasyon ng iyong diabetes. Ayaw nating i-maintain ang iyong diabetes. Jumperin! Dapat itigil na ang diabetes mo. Naku, hindi ako makalakad. Ang sakit po ng tuhod ko. Matagal na ang diabetes ko. Hindi naman ako gumagaling. Hirap na po ako mag-dialysis. May pag-asa pa ba ako? Kaibigan sa Kalusugan. Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako. Ayokong mabulag. Ayoko.
Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling. Magpunta sa aming free consultation upang matulungang labanan ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan. Philippine-made Sambacure Plus earned a Gold Award at the 4th Silicon Valley International Inventions Festival held from August 8 to 10, 2025 at the Silicon Valley Convention Center in Santa Clara, California. Formulated with premium Philippine-grown herbs, Sambacure Plus has helped thousands of individuals combat chronic kidney disease or CKD by supporting kidney function. Healthy kidneys help regulate essential compounds in the blood, contributing to improved wellness. Numerous users have reported significant recovery from CKD, and in many cases, even from dialysis. The product is manufactured by Bauertech Pharmaceutical Technologies and distributed through Kaibigan sa Kalusugan. The Silicon Valley International Inventions Festival is considered as the Oscars for inventions. It is organized under the auspices of the International Federation of Inventors Associations and attracts participants from around the world. Kaibigan sa Kalusugan. Kayo po ay patuloy pa rin na nakikinig at nanonood sa DWWW774 at ito pa rin po ang Kaibigan sa Kalusugan kasama natin, Ate Rona and Kuya MJ. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Miss P. Nag-aanyaya po sa inyong samahan kami hanggang alas 7 ng gabi. Ang pinag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa cancer. At of course, ang pag-cancer na po pinag-uusapan, nandyan po ang PI-Cure at ilang pang mga natural food supplement tulad po ng Moringa Cure Plus at ang Samba Cure Plus. Ilang mga supplements po ng Kaibigan sa Kalusugan tulad po ng Goji Cure, ang CAP 2020 at marami pang iba. Lahat ng yan ay dinevelop ng ating inventor and scientist na si Mr. Richard Gomez. Kaibigan sa Kalusugan. Narito na ang ating text quiz. May chance na manalo ng isang bote ng PI-Cure ang ating lucky winner for tonight. Sagutin lamang po ang tanong mula kay Kuya MJ. Ang ating text quiz ngayong gabi, ano ang pinakamalakas na anti-cancer food supplement sa buong mundo? Yan, piling ito, nanalo ng Gold Award. Gold medalist ito sa Poland noong 2024 sa pharma category. Text nyo ng sagot sa 0931-850-9999. Bigyan pangalan, taga saan ang sagot sa tanong ni Kuya MJ at may chance kayo manalo ng isang bote ng PI-Cure. PI-Cure! May cancer ka ba? Pinayuhan ka bang magpa-opera, chemotherapy o radiation? PI-Cure! Pinakamalakas na antioxidant sa buong mundo. Nakakatulong pang laban sa iba't ibang uri ng cancer. PI-Cure! Madami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Alright, ito sabi ni Maria ng Navotas. Ano daw po ba pwedeng inumin kung may hyperthyroidism? Hyperthyroidism, meron ding myoma, tapos meron din siyang nodules. Tama ba yan? Tama po. Puro mga hormonal issues. Dami naman yung bukol. Bakit ba nasabi nating hormonal issues ito? Dahil yung kanyang T3 and T4 masyadong mataas kaya nagkaroon ng hyperthyroidism. Ito ay dahil doon sa bukol niya sa thyroid. Masyadong mataas yung T3, T4, sobra mang nasasaid yung TSH. Kaya, thyroid stimulation hormone. Kaya nagkakaroon ng hyperthyroidism. Kapag ganito ang karamdaman ng pasyente, ito yung hindi na nakakatulog sa gabi, minsan 2 oras, 1 oras. Yung sleeping pattern pinakamatagal na talaga tulog. naapektuhan, no? Nandyan din yung bumibilis ang tibok ng
puso or nagkakaroon ng palpitation. Oo. Yung Tapos pasyente. nagkakaroon din siya ng parang, ano ba tamang term doon? Lumuluwa ang mata? Lumalaki yung mata? Nagiging bulgy yung mata Lumuluwa. Oo. Mm. May Parang muscle sa likod ng nagiging mata. goldfish. Namamaga. Kaya Oo. naitutulak palabas yung Yung mata. mata. Oo. Yun po yun. yan din yung kahit anong dami ng kain, bumabagsak yung katawan. Kabisado ko yan. Minsan Tatay ano, ko may ganyan eh. May mga iba, Kuya MJ, Ate Rona, meron kakilala, this was years ago. Sabi ko sa kanya, meron ka bang problema sa thyroid? Wala, sabi niya gano'n. Bakit? Sabi niya, napansin ko yung mata mo parang lumuluwa. Ha? Sabi niya, oo, hindi niya napapansin. Hindi, sabi niya, hindi ganyan talaga ang mata ko. Sabi ko, magpatingin ka. So, true enough, nagkaroon nga meron nga siyang thyroid problem. Hindi niya alam. Siguro baka mild pa lang, Opo. Oo, pero yun nga, may mapapansin mo nung nalaman na niya, kung naging aware na siya, nagkaroon na siya ng gamutan. Hindi ko pa kilala ang KSK nung araw Pero yun na, merong gano'n, no? Yung parang nagiging goldfish yung mata. Opo. At Kaliwa. kadalasan po ito yung isinasawalang bahala ng mga pasyente. Dahil nga Minsan may tayo- mga anak-anak or bukol, kaya apektado yung hormone. Pati ito sa mayoma Mayoma, ibig sabihin, bukol sa matres. Mayoma, kapag may mayoma naman, kadalasan naman mabait na bukol yan. Kaya lang, yung menstruation ng isang babae nagiging irregular. Pwedeng sobra yung pagdurugo. Oo, or excessive bleeding. Siyempre, Imbis na 3 days lang ang menstruation, nagiging 7 days, nagiging 2 weeks. meron pa nga 1 buwan 2 buwan. Yung iba, nasasalinan nga ng dugo Dahil dahil sa mayoma. pangyayaring ganyan. Pero, alam mo, napapansin ko, pag mga nasa 60s pataas, doon pa nagkakaroon ng mayoma. Mayoma. Dahil nga yung hormone imbalance niya. Imbalance na. Hindi na protected ng hormone. Meron din yung mga kabataan ngayon, 20 years old, 19 years old, may Meron mayoma. na. Oo. Tapos ang suggestion, hysterectomy or tatanggalin yung buong Oo. matres. Kaya lang, hindi bagay sa kanila. Pero kung sa kaso at kaso lang, mas marami yung kung kailan nagkaedad na, Nagkaedad na. nagkamayoma pa. May sabi ko. paniniwala din na pagka menopause na isang babae, nawawala na daw yung mayoma. Pero ang dami hindi. nating pasyenteng Ang pasyente 70 natin years si Lola, old, no? nagkaroon pa ng mayoma. Nahihirapan na. Tapos may maintenance pa. Kaya dapat talaga, Tinutunaw talaga. tutunawin talaga, tsaka regular check-up po talaga. Kaya mas maganda, Ma'am Maria, puntahan niyo kami sa ating pre-consultation. At Picure and Moringa Cure Plus makakatulong sa inyong problema sa thyroid at sa mayoma. Ayan. Puntahan niyo si Ate Rona, taga Navotas lang naman kayo sa Monumento Caloocan every Saturday, nandyan siya. Sa Monumento, Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, EDSA Monumento, Caloocan. Malapit sa rotondo ng monumento, makikita ang Mercury Drug at Glory Lumber. Ang Orange Building ay katabi ng Glory Lumber. Every Saturday morning ating free health consultation sa Monumento, Caloocan. Nandyan po ako with our inventor and scientist, Mr. Richard Nixon Gomez. At tayo pinagsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Located sa 9th floor, the Big Orange Building, EDSA, Monumento, Caloocan. Hanapin mo lang, Ma'am Maria, yung rotonda ng Monumento. Makikita mo dyan Mercury Drugstore, kasunod niyan Glory Lumber, at kasunod na po ang The Big Orange Building. Nasa ikasyam na palapag ang ating free health consultation sa Monumento, Caloocan every Saturday, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. 0931-850-9999. I-text ang kompletong pangalan, taga saan, at kung ano yung katanungan. Yan, mga taga Kamanava area, punta kayo sa Monumento. Samantala, narito muli ang ating text quiz. Nag-aabang pa rin po ang isang bote ng Picure. Ang ating text quiz, ano ang pinakamalakas na anti-cancer food supplement sa buong mundo? I-text na ang sagot sa 0931-850-9999. 0931-850-9999. Bigay ang pangalan, taga saan ang sagot sa tanong ni Kuya MJ at may chance kayo manalo ng isang bote ng Picure. Picure! May cancer ka ba? Pinayuhan ka bang magpa-opera, chemotherapy o radiation? Picure! Pinakamalakas na antioxidant sa buong mundo. Nakakatulong panglaban sa iba't ibang uri ng cancer. Picure! Madami na pong natulungan.
Sana matulungan din kayo. Samantala si Elaine naman ng Pasay, eto, sabi niya, narinig ko po ang programa ninyo sa radyo, paano daw po ba mawawala ang kanyang bukol sa kaliwang dibdib? Mm. Basically, ganito lang naman talaga ang ginagawa ng PICURE. Papatayin niya yung mga ugat na nakapaligid sa tumor, which is yung sinasabi natin angiogenesis. Genesis. At ginagawa din ng PICURE once na dumikit siya dun sa tumor cells, nagkukumit na po yan ng cell suicide. Ibig sabihin, hindi na siya lalaki at hindi na rin makakapagparami. Makikita mo yan sa breast ultrasound. Yan ang unang-una namin nahihingin sa'yo. Hindi na lalaki, hindi na magpaparami, hindi na mapupunta sa iba't ibang parte ng katawan. Ng katawan. Yan po yan. At kailangan lang sabayan ng disiplina. Oo, bawal na muna ang mga karne sa'yo. Baboy, baka, manok, itlog, pati yung mga processed Pwede food. sa'yo mga fishes, mga isda, no? Kahit Gulay. anong klaseng isda, pwede yan. Mga gulay. Mm. Pwede Gulay. yan. Huwag ka rin kakain ng mga processed food muna. Bawal din ma-stress and then bawal din yung sobrang matatamis. Yung pagkain ng Madalas matatamis. hindi naman sinasabi ng mga doktor yan eh. Yung huwag kang kakain ng sobrang matatamis. Matamis. Ano yun eh? Nagiging pataba yun. Doon Pag sa- sumobra ang iyong blood sugar, pataba ng bukol yan. Gustong gusto ng bukol yan. Kaya yun po ang dapat yung gawin. And then maraming dasal. Yun ang kailangan talaga eh. Maraming dasal. Puntahan nyo kami sa ating pre-consultation. Dali nyo po yung inyong breast ultrasound. Ngayon, kung medyo pasok na or lumang-luma na, bibigyan namin kayo ng another test. At isa pa, Request. pag merong bukol sa breast, mas maganda na yung prevention eh. Kailangan ipa-check na rin natin yung Pag na- CA153. Lalo na pag nakita natin na medyo hindi magandang bukol yung nasa Sa picture breast. pa lang Oo. ma-identify mo na kung salbahe ba ito eh. CA153 para sa breast, dapat less than 35 ang score mo dyan. Pag lumagpas doon, alam mo na. Oh, Medyo patungo ka na doon sa malignancy. Then isusunod natin yung CEA. Mas maganda pang secondary test yan. Ang CA, ginagamit madalas yan sa colon. cancer. Colon. Pero maganda pang secondary test po yan. Mapapansin din natin dyan sa mga blood test mo, like yung mga CBC. Pag nagdag- bumababa ang hemoglobin. Dapat wag bababa sa 120 yan. Sa mga kababaihan. Doon pa lang sa mga test na binanggit natin, breast ultrasound, CBC, mga CA153, CEA, doon pa lang malalaman na natin anong klaseng bukol yan. Hindi na kailangan ng maraming test eh. Sasabayan din natin yan na ng chest x-ray. Oo. Kung makita natin na hindi magandang bukol, sasama na natin whole abdomen ultrasound. Kung meron bang pagkalat. Grabe no? Napakasigurista namin. Ang sabi nga ni Doc Richard, hindi naman kailangan yung napakamamahal na test. Oo. Kaya maganda na naniniguro. Usapang buhay yan eh. Kalusugan ang pinag-uusapan, buhay eh. Dapat manigurado tayo. Mas maganda niyan, Ma'am Elaine, kung makikita ka namin sa ating pre-health consultation. Taga-Pasay siya, Ate Rona. Saan siya kaya pwedeng pumunta? Pwede siyang pumunta sa Ortigas, Pasig. Yung mga taga-Makati, Pasay, Taguig, Pateros, maging sa San Juan at Mandaluyong, maging Rizal area. Punta kayo dyan sa Pasig, Ortigas. Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ng Crown Plaza Hotel, at kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue. Every Saturday, ang ating pre-consultation sa Ortigas, Pasig. Mula sa kanto ng EDSA at ng Ortigas, makikita mo dyan yung Robinson's Galleria. Sa likod po niyan, Crown Plaza Hotel. Kasunod, Phil & Best, katabi tayo nun. Corinthian Executive Regency, nasa ground floor. Every Saturday, nagsisimula ang ating pre-consultation ng 9 a.m. At sinasamahan din po tayo ng ating inventor and scientist, Mr. Richard Nixon Gomez, mula po alauna hanggang alas 3 ng hapon. At patuloy po kayong mag-text sa ating hotline number sa 0931-850-9999. Sa inyo pong pag-text, isama ang inyong pangalan, taga-saan at kung ano ang karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. Bukol sa atay, hindi naoperahan dahil nawala. Ako po si Josie Makipot, 73 years old at taga Upper Bikutan, Taguig City.
Nalaman na ko pala ay may 5 centimeters na bukol sa atay. Pinaghahanda ako ng 200,000 pesos pang opera. Sa kabutihang palad, wala akong ganoong halaga. Hindi ako naoperahan. Ako ay nagpunta sa kaibigan sa kalusugan. Niresetahan ako ng Picure at Sambacure Plus. Pagkalipas ng 3 buwan, inulit ang whole abdomen ultrasound. Wala na ang aking bukol sa atay. Hindi ko na kailangan mangutang ng pang-opera. Salamat sa Picure at Sambacure Plus. Salamat sa kaibigan sa kalusugan. Kaibigan sa Kalusugan. Sa bihirang pagkakataon, personal na binigyang pagkilala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bauertech Pharmaceutical Technologies sa nauwi nitong 3 gintong medalya at maging ang grand prize mula sa International Innovation and Invention Summit na ginanap sa Krakow, Poland noong Mayo. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidu. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paghanga at pagbibigay pugay sa imbensyong Pinoy sa larangan ng pharmaceutical. Ang Bauertech Pharmaceutical Technologies ay isang world-class pharmaceutical facility sa Pilipinas kung saan ginagawa ang world's most powerful antioxidant na Picure, ang black garlic at ang CanCure o Philippine-made medical cannabis. Kaibigan sa Kalusugan. Samantala, meron pa tayong question dito. Meron daw siyang goiter, si Princess na Montalban. Saan daw siya pwedeng pinakamalapit na puntahan na tanggapan ng Kaibigan sa Kalusugan? Ano-ano pa po ba ang mga bawal na mga pagkain? Goiter. Goiter. Or thyroid enlargement. Thyromegaly. Thyromegaly. Alam niyo Bosyo, ba? tinatawag din itong bosyo. Bosyo. Pero, Tawag pero sa alam niyo ba Tagalog. itong thyroid? Medyo silent killer din to eh, no? Oo. Kadalasan hindi nga yan pinapansin eh. Oo. Minsan, meron ng mga sintomas tulad na hindi makatulog, palpitation, pero hindi nila alam na sa thyroid Thyroid ang nanggagaling. Problema. Malalaman nila na yan pagkaharap nyo kami. Nakatingin na kami sa leeg eh. Yung nagkaroon na ng depression or anxiety. Oh. Yung pasyente. Alam mo, meron akong isang pasyente na ini-refer dyan sa Kaibigan sa Kalusugan. So, kausap siya ni Sir Richard, no? May cancer ito. Sabi niya, alam mo, sabi dun sa asawa niya babae, sabi nung, alam mo, buti pa pati ikaw, magpatingin ka dahil napapansin ko yung leeg mo malaki. Yan. So, nakita ka agad ni Sir Richard na parang hindi proportion yung leeg sa mukha. Yun. So, nang nagpatingin, true enough, marami siyang mga nodules, marami siyang bukol, at meron siyang goiter talaga. So, hindi yun nakikita dun sa balat, pero pag hinawakan, yun, nandun pala, nakatago, nandun hanggang sa loob, ang dami-dami. So, nagpagamot din sa Kaibigan sa Kalusugan. Siyempre, Picure ang binigay, Ate Rona, Kuya MJ. Opo, dapat din iwasan yung mga pagkain bawal sa'yo. Ulit na nga tayo dito Pero kailangan namin banggitin yan para itong si Manong, si Manang, biglang nagbukas ng radyo. Ay, bawal pala talaga yun. Mga pagkain, ganun. Dahil yun yan ang pinaka-common na pagkain. Na pagkain. Minsan, yung mga, lalo yung kabataan, ayaw na kumain ng gulay. Bakit kaya? Yan ang pinaka-common. Mas mahal ang gulay ngayon eh. Saka Tsaka mahirap lutuin ng gulay. Minsan parang iba pa, nakakakuha. Hindi marunong tumingin ng sariwang gulay. Opo, at saka mas madali nang hanapin ng karne talaga. Oo. Kaya yun. Kaya, pag may sakit ka na, bawal na po yun. Bawal na yan. Bawal na po ang mga karne ha. Baboy, baka, manok, pati itlog. Processed food ha. Tosino, longganisa, hotdog, dilata, mga instant noodles, at kung ano-ano pa, iwasan nyo po yan. At syempre, iwasan na rin ang stress at yung sobrang matatamis. Kasabay ng Picure, sasamahan po natin ito ng Moringa Cure Plus para mabalanse ang inyong thyroid hormones. Yan, punta kayo sa Cubao, Quezon City. Andyan si Ate Rona and Kuya MJ. Sa Cubao, Quezon City. Tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard, makikita ang Cubao Elementary School. Ang Crest Building ay katabi ng Cubao Elementary School.
Every Wednesday morning ating pre-health consultation sa Cubao, Quezon City. Nandyan po kami ni Kuya MJ with our inventor and scientist, Mr. Richard Nixon Gomez. At tayo nagsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Located sa second floor, Crest Building, Aurora Boulevard Corner, Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Hanapin nyo lamang po yung Cubao Elementary School. Katabi niyan, Crest Building. Nasa ikalawang palapag po tayo ng Crest Building. Every Wednesday, alas 7 na umaga hanggang alas 2 ng hapon. 0931-850-9999. I-text ang kompletong pangalan, taga saan at kung ano ang inyong karamdaman. Si Grace, sabi niya, 2020 pa daw siya na-diagnose ng breast cancer o breast cancer. Gagaling pa daw ba siya? Kahit Yes, di pa daw habang siya may nagpapa-opera. buhay, may May pag-asa. pag-asa. Yan ang Oo, lagi kaso nating po, sinasabi. ang ano nito, mabagal yung kanyang pag-develop ng cancer kung ganun. Kasi Opo, dahil 2020 pa. 2020 pa, 6 na taon nang Maswerte pa siya nakakalipas. kung tutuusin. Merong nadadiagnose ng breast cancer, 1 taon lang, 2 taon. Meron nga, 6 na buwan lang eh. Meron akong pasyente, una nagpakonsulta, tapos makalipas ang ilang buwan. Grabe. May tipong may sugat na, Sugat na. may discharge na. Pasintabi po sa mga kumakain. Talagang iba na itsura ng breast niya. Nilalagyan na nga lang ng ano, yung gas, parang Gasa. hindi, diaper na yata eh. Para dun- hindi ano yung discharge. Tuloy-tuloy yung lumabas. tulo ng fluid eh. Or Mm. parang nana. Yung Nana ganun or po ang dugo. nangyayari. Yan kaya wag po nating paabutin sa ganun, Grace. 6 na taon na, panahon na para gamutin natin yung iyong breast cancer. Oo. Ayan, wag din mag-eksperimento sa mga kung ano-anong iniinom. Alam mo, minsan may mga inire-refer ako na may mga breast cancer din, iba-ibang klase ng bukol o iba't ibang klase ng karamdaman. The thing is, minsan kino-combine nila with other things. Ano bang ano dyan? Yun ang napapansin ko. Kunyari, iinom ng, sabi nila, magandang juice daw yon para sa cancer o kaya kape na para sa cancer. Isinasabay-sabay sa pag-inom ng gamot ng kaibigan sa kalusugan. Anong comment nyo dyan? Ang comment ko dyan dahil sa social media na rin eh. No? Pag Ah. nag-browse ka, kung ano na naman pagkikita mo rin eh. Uminom ka daw ng balahibong aso ba yun? Pusa? Anong damo ba yun? At ang dami ng naglipa na Kung mga ano-ano. juices, mga Oo. kape na kiniklaim nila na anti-cancer. Kaya sa atin dito sa kaibigan sa kalusugan, ang lagi nating pasakali dyan, tamang gamot. Hindi lahat ng gamot angkop sa isang karamdaman. Sa isang karamdaman, lalo na kung cancer ang pinag-usapan. Masela ng Tsaka katawan mo pag may cancer. Oh. Tsaka siguro mas maganda, Ate Rona, Kuya MJ, pagka sila'y magpapagamot sa kaibigan sa kalusugan, tabi na lang muna nila lahat ng mga iniinom nila o kaya gusto pa nilang inumin, wag nila na munang bilhin. Mag-concentrate muna kayo sa kaibigan sa kalusugan para kung hindi magulo, imbes na gumaling kayo kaagad, baka lumala lang, no? Oh, tsaka Siyempre, para kung may malaman asukal natin, yun. tsaka para malaman natin kung talagang tumatalab sa iyo. Kung PICURE lang. Pero kung halimbawa, reseta ng inyong medical doctor, hindi naman natin Yun. basta pinapatigil yan. Lalo na yung mga maintenance medication. Yun po yan. Tapos syempre, yun, sasabayan mo ng ng disiplina, maraming dasal. Hindi malayong mangyaring gagaling ka. No, gumaling. Ayan. Puntahan nyo si Ate Rona every Tuesday ang free consultation. Pinakamalapit sa Fairview ay ang Novaliches, Quezon City. Sa Novaliches, Quezon City, tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ground floor, Our Lady of Mercy Building, Ramirez Street, corner Quirino Highway, Novaliches proper, Quezon City. Malapit sa Nova Mall at Mercury Drug. Every Tuesday morning ating pre-health consultation sa Novaliches, Quezon City. Nagsisimula po yan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at located sa ground floor, Our Lady of Mercy Building, Ramirez Street Corner, Quirino Highway, Novaliches proper, Quezon City. Grace, hanapin mo lamang ha yung Nova Plaza Mall sa baba niyan, Mercury Drugstore, tingin ka lang gawing kanan. Nandiyan ang Our Lady of Mercy Building, nasa ground floor. Ang ating pre-health consultation sa Novaliches, Quezon City every Tuesday, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. 0931-850-9999. I-text ang kompletong pangalan, taga saan, at kung ano ang inyong karamdaman. Alright, ako magbibigay na tayo ng ating text quiz winner per bago ang lahat. Ito muna ang mga pabaong tips, mga kaalamang dagdag pa para sa inyo. Ayan, bibigay sa atin ni Ate Rona and Kuya MJ. Ate Rona?
Ang pabaong kaalaman ko po ay ang liver cancer. Tandaan niyo po, ang liver cancer ay pang-apat na tumatama sa mga Pilipino at ito ang pangatlo sa nakakamatay na cancer sa buong mundo. Mhm. Yan, Kaya so dapat, pangalagaan po natin ang ating atay. atay, taga-salo ng mga toxins, no, sa katawan. Dapat iwasan ang mga pagkain na magpapahina sa ating liver. Katulad din ng mga alak. Opo. Pati sigarilyo, Oo. damay-damay na, Ate Rona. Kuya Oily MJ, food. o Opo, oily ito. food. Oo. Opo, ito para sa mga kalalakihan kagaya ko, mga macho. Baunin niyo po itong sasabihin ko na pangalagaan po natin ang ating baga. Dahil ngayon, isa na rin yan sa nangungunang karamdaman, lalo na sa usaping cancer. Lalo na sa mga kalalakihan, di ba? Mga lung cancer. Alright, 0931-850-9999. Yan ating mga numbers kung may mga tanong pa kayo kahit po tapos ang programang ito. O kaya gusto nyo malaman ang mga pinakamalapit na tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Yan po ang numbers na dapat inyong tawagan. O kaya i-text 0931-850-9999. Saka makikita for free consultation, Ate Rona? Opo, ako po ay nasa Novaliches, Quezon City every Tuesday, every Wednesday naman po kasama ko si Kuya MJ sa Cubao, Quezon City, and every Saturday sa Monumento, Caloocan. Alright, thank you so much, Ate Rona. And Kuya MJ, ikaw naman. Opo, every Tuesday makikita niyo po ako sa Alabang Muntinlupa, Wednesday sa Cubao with Ate Rona, and Thursday sa Baliwag, Bulacan. Eto na ang ating text quiz winner. Ang ating winner po ng isang bote ng PyCure. Kuya MJ. Ang ating text quiz ngayong gabi, ano ang pinakamalakas na anti-cancer supplement or food supplement sa buong mundo? Yan, sa atin dito, food supplement lang siya pero sa ibang bansa, ito'y pharmaceutical drug na. Yan, ginagamit talagang panggamot na na-appreciate na nila yung PyCure. Bakit ba gano'n? Anong hirap dito sa Pilipinas? Anyway, alright, ayan, PyCure po ang sagot. Tandaan nyo, kung kayo po ang na-winner ngayon, makikita po ninyo yung pangalan sa ating screens. Makikita nyo rin ang pangalan ninyo sa comment section ng @KSKTGLI. Hanapin nyo po yan sa Facebook. At of course, pwede rin kayong tumawag sa 0931-850-9999. O meron din tatawag o magta-text sa inyo. It's bye-bye time, Ate Rona. Maraming salamat sa iyo, Miss P, Kuya MJ, at sa lahat po ng nakabahagi at tumutok sa ating talakayan. Kung kayo po ay mayroong cancer, may pag-asa po. Habang may buhay, may pag-asa. Magpunta lamang po kayo sa ating mga free health consultation sa maraming lugar. Iintayin po namin kayo dyan. Ako po muli, si Ate Rona. Thank you so much, Ate Rona and Kuya MJ. Opo, maraming salamat sa lahat ng sumama, nakibahagi sa ating talakayan. Yun nga po, antayin namin kayo na magkita tayo ng mukhaan. At yun po, pagtulungan natin yung masugpo ang inyong mga karamdaman. Ako po muli ang inyong Kuya MJ. Thank you so much. And of course, narito po ang paalala ng ating inventor and scientist, Mr. Richard Gomez. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng 3 bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat na ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Hanggang bukas po muli sa isa namang edisyon ng Kaibigan sa Kalusugan dito lamang yan sa DWWW774. Ito po ang inyong lingkod, Miss P, Princess Javier Castro. Bye for now. Sumayin nyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa DWWW 774, your ultimate music radio.